Ang paksa po natin ngayon ay may pamagat na hindi iyo ang iyong sarili. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong ang Biblia at New King James Version. Ang ating lesson ngayon mga kapatid ay ito na po ang ating ika-14 na aralin na ating ginagawang serye na pag-aaral dito sa unang Korinto na ating pinag-aaralan ito ng verse by verse mula Kapitulo 1, verse 1. At ngayon mga kapatid ay nandito na tayo sa unang Korinto chapter 6, verses 12 hanggang 20. Dito na po matatapos ang chapter 6 at kung loloobin ng Panginoon sa susunod na Sunday ay chapter 7 na po tayo. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa ikalawang bahagi ng kabanata, ikalawang bahagi ito sapagkat dalawang lesson lang nagawa natin dito sa chapter 6 at dito na po matatapos ang chapter 6. No? Sa ikalawang bahagi ng kabanatang ito mga kapatid ay dadalhin tayo ni Apostol Pablo sa isa pang napakahalagang usapin. Anong usapin? Ang tamang paggamit ng ating kalayaan kay Kristo at ang kabanalan ng ating pisikal na katawan. Ang pamagat ng ating aralin nga ay hindi iyo ang iyong sarili. Yung tinutukoy dito, yung physical body natin ay hindi sa ating sarili lang yon. Sa araling ito, matututunan natin na ang tunay na kalayaan kay Kristo ay may kaakibat na pananagutan. At ang pinakamahalagang dahilan kung bakit dapat nating igalang ang ating katawan, yung physical body natin, ay sapagkat ito ay binili ng mahalagang dugo ni Kristo. Ang ating aralin dito mga kapatid ay hahatiin natin sa 3 bahagi ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagkakasulat ni Apostol Pablo. Ang una ay ang katawan ay para sa Panginoon. Ang ikalawa, ang kasalanang nagagawa laban sa katawan. At ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. So nakafocus to sa katawan, sa physical body natin. O, dito tayo sa unang bahagi. Ang katawan ay para sa Panginoon. So physical na katawan to, para sa Panginoon yan. Sa bahaging ito ng sulat ni Pablo ay ipinakikita ang nararapat na pagpapahalaga natin at paggalang sa ating physical body. Pero hindi ito tungkol sa medical, hindi ito tungkol sa kalusugan natin o sa mga kinakain natin. Mas malalim pa ron. Makikita natin na ang ating physical body ay may mahalagang kaugnayan yan sa ating spiritual na relasyon sa Panginoon. So, physical body, may kaugnayan sa relasyon natin sa Panginoon. Basahin po natin ang verse 12. Ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid. Ngunit, hindi lahat ng mga bagay ay makakatulong. Ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako paaalipin sa anuman. Alam niyo itong talatang ito, sa unang tingin medyo may kahirapan na unawain Pero mga kapatid, kung bibigyan natin ng konsiderasyon, ang sinasabi ng maraming scholar ng Biblia at yung mga commentators, mga nabasa natin mga Bible commentaries, at maski search nyo sa internet mga kapatid, halos nagkakaisa ang lahat. Na itong unang Korinto 6:12 hanggang sa susunod na talata 6:13 ay mga quotation to. Quotation na kinuha ni Apostol Pablo mula sa paniniwala ng ilang mga taga-Korinto, ng mga Kristiyanong taga-Korinto. Na dito ay tinututulan niya yung ilang mga quotation dito. Tutol si Apostol Pablo. Katulad nito, himahin po natin ito. Ito ang quotation. Ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid. Parang slogan ng ilang mga Kristiyano sa Korinto. Yung salitang ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid, ay hindi yan ang prinsipyong itinataguyod ni Pablo. Kundi bagos ito ang popular na pangangatwiran ng ilang mga Kristiyanong taga-Korinto. Hindi ito salita o aral na galing kay Pablo. Ganun po natin dapat tingnan yan para hindi tayo mahirapan. Ayon sa mga Bible commentaries o commentators, ito ay iniugnay kasi yan ng mga taga-Korinto sa kalayaang tinamo
ng mga Kristiyano sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Ibig sabihin dito ay parang sinasabi nila na malaya na kami kay Kristo, kaya wala nang bawal. Ganun yun mga kapatid. Pero dito pinapakita ni Pablo na mali yung ganyang pag-unawa sa kalayaan. Totoo na malaya tayo. Mula sa kautusan, pinalaya tayo ni Kristo. Pinalaya rin tayo ni Kristo sa kapangyarihan ng kasalanan. Pero mga kapatid, hindi ito lisensya para gawin natin yung kahit anong gusto natin maisip na gawin. Lalo na anumang bagay na gusto natin, yung gusto ng laman natin. Hindi ibig sabihin ng kalayaan libre na tayo gawin kung anong gusto ng gawin ng katawan natin. Kaya sa pagpapatuloy ni Pablo ay sinabi niya yung kanyang pagkontra dyan. Sabi niya, ang lahat ng mga bagay para sa kanya ay matuwid. Parang sinasabi lang dito, kaya sa Revised Tagalog Popular Version, ang pagkakasulat niya may nagsasabi na ang lahat ng bagay, dinuktungan nila na may nagsasabi para makita ng reader na iyan ang sinasabi ng iba. Tutol ba si Pablo dyan? Sabi, ngunit, ito yung kay Pablo, ngunit hindi lahat ng mga bagay ay makakatulong. Hindi daw, ano sa English na makakatulong? Helpful. Hindi makakatulong, not helpful. O sinasabi ng mga tao na ang lahat ng bagay ay matuwid para sa kanila, pero hindi lahat makakatulong, kahit sabi mo pang matuwid yan. So dito agad kinukorek ni Pablo ang maling slogan na ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid. Oo, maaring may kalayaan tayo, pero hindi lahat ng bagay ay may spiritual na pakinabang. Kaya sabi ni Pablo, hindi lahat ng mga bagay ay makakatulong. Alam niyo mga kapatid, kung tutuusin nga ang mga bagay dito sa mundong ito, na malaya tayong gawin. Pero may mga bagay dito na okay lang, gagawin mo, hindi naman bawal, hindi ka naman makukulong, wala kang lalabaging batas ng tao. Pero makakapinsala pa nga, imbis na makatulong. Makakapinsala kung hindi man sa physical, sa spiritual aspeto ng ating buhay, nakakapinsala. Maraming pwedeng gawin na hindi naman pinagbabawal. Ang sukatan ng isang tunay na Kristiyano ay hindi lang yung pwedeng gawin yan. Kundi, titingnan natin, nakakatulong ba yan sa paglago ng pananampalataya at sa kapatiran? Okay, hindi nga bawal. Baka madisgrasya tayo dyan. Diba? May mga ganun mga kapatid. Gusto nyo example? Halimbawa, sa lipunan natin mga kapatid, may mga bagay na hindi bawal. Halimbawa, yung same-gender marriage. Okay, sa Pilipinas, walang same-gender marriage. Pero yung makipag-live-in, ang lalaki sa lalaki, ang babae sa babae, pinapahintulutan yan. O bagamat hindi sinasang-ayunan, pero wala kang lalabaging batas. Hindi ka pwede idemanda. Okay lang. Ibig sabihin, malaya sila na gawin yun. Pero nakakatulong ba yun? Alam natin, biblically, hindi po nakakatulong yan. Makakapinsala pa yan. Hindi lang sa physical na katawan, kundi maging sa spiritual na buhay ng isang tao. Makakapinsala yan. So, nakita nyo, no? So, bagamat matuwid sa paningin ng ibang mga tao, pero hindi nakakatulong. At kung minsan pa nga, talagang mapapahama ka pa. Ngayon, eto, tuloy natin. Inulit ni Pablo, ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid. Inulit niya. Pero dinagdagan niya, mga kapatid, yung bigat ng kanyang pagtutol. Ngunit hindi ako paaalipin sa anuman. So dito binibigyan linaw ni Pablo na ang tunay na kalayaan ay hindi dapat nagiging dahilan ng panibagong pagkaalipin. Halimbawa, ang isang tao ay nagsasabing malaya siyang uminom ng alak. Ngunit, kung mapapasailalim ka naman, naging bisyo mo na yung alak at nauuwi ka sa paglalasing, hindi na yung kalayaan. Alipin ka na ng alak. Maaring sabihin na hindi naman bawal uminom ng alak. Wala ka naman mababasa sa Biblia na bawal uminom ng alak. Ano bawal? Paglalasing. Pero pag naabuso mo yan, yung pag-inom ng alak, mauwi ka sa paglalasing. So, parang ganun din yan, di ba mga kapatid? Nagiging alipin ka ngayon. Ganito rin mga kapatid sa sexual na immoralidad. Akala ng mga taga-Korinto ay sila'y malaya. Pero sa totoo,
alipin sila ng pita ng laman. Sexual immoralidad, bakit natin nabanggit yan? Alam niyo mga kapatid, itong pinag-aaralan natin hanggang verse 20 yan, talagang ipinapaliwanag ni Apostol Pablo rito, ang sentro ng kanyang paliwanag ay yung kanyang pagtutol sa prinsipyo na pinaniniwalaan ng ibang mga taga-Korinto na okay lang makipagtalik kahit kanino, kahit sa hindi mo asawa. Okay lang yung pakikiapid. Laganap kasi yan doon sa mga taga-Korinto. Kasi bago dumating ang ebanghelyo ron, talagang mataas ang immoralidad pagdating sa sex ang mga Romano at ang mga Grego. Ganun ang sitwasyon at nadadala pa yan ng ibang mga Kristiyano. So, yun po mga kapatid, tuloy po natin. So yan mga kapatid, pinag-uusapan talaga rito sexual immorality. Mamaya makikita nyo hanggang sa matapos na patungo yan doon sa pakikiapid na tinatawag o sexual immorality. Tuloy natin sa verse 13. Ito pa isang kasabihan nila. No? Ito katulad din sa verse kanina, no? Na sang-ayon sa ibang mga Bible scholars at commentators. Dito naman sa verse 13, may ilan sa mga taga-Korinto na iniisip nila na parang pagkain lang yan yung pakikipagtalik Oo, tungkol ito sa sexual mga kapatid talaga na pakikipagtalik. At talaga makikita natin na ang pangunahing punto na ibinabangon talaga ni Pablo rito ay tungkol sa mga sexual na pagkakasala. Isa-isayin po natin ito. Sabi rito, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Isa na naman niyang slogan Isa na naman niyang kasabihan sa pangangatwiran ng mga taga-Korinto. Dito naman ay parang sinasabi ng mga taga-Korinto na kung ang tiyan ay nilikha para tumanggap ng pagkain at ang pagkain ay ginawa para sa tiyan, natural lamang na kainin ang gusto natin. Ibig sabihin, walang bawal na pagkain. Kasi may aral din si Pablo na gano'n na okay lang kainin ng kahit ano Parang nami-misinterpret nila yun No? Nami-misinterpret nila yun dahil iniuugnay nila yan sa pakikipagtalik na parang physical na pangangailangan lang ng katawan niya. Kaya okay lang yan. Parang pagkain lang yan. At saka yun dyan. Ito mga kapatid, yun sa pagtutol ni Pablo, sabi niya, ngunit ito at ang mga iyon ay wawasakin ng Diyos. Ibig sabihin, yun dyan at yung pagkain, pareho yang wawasakin ng Diyos. Pareho darating sa pagkasira ang tiyan at ang pagkain. Dito mga kapatid ay agad na binasag ni Pablo ang logic nila. Yung lohika nila, pangatwiran nila. Ang pagkain at tiyan ay mga bagay na pansamantala lamang yan. Darating ang panahon na mawawala ang mga yan. Hindi sila dapat, dahil mawawala yan, may katapusan yan, hindi dapat na maging batayan yan para gawing tuntunin ng pamumuhay. Na itutulad mo ang katawan ng tao sa pagkain at tiyan lang. Hindi dapat ng ganyan. Lalo na kapag ginagamit nila yan para itaguyod o bigyan ng pangangatwiran ang immoralidad sa sex. Kaya mali na ang katawan ay ituring na parang tiyan lang, na para lamang sa pisikal na kasiyahan. Parang ganun nila pinalalabas yan mga kapatid At makikita nyo, pag nakita nyo yung context yan, yun na nga talaga yun. Sumunod, gayon man, ang katawan ay hindi para sa pakikipid. So nakita nyo, papasok na si Pablo sa pakikipid. Yung katawan ng tao, okay, yung katawan ng tao, masisira yan, pero hindi yan para sa pakikipid. Ang katawan ay may banal na layunin. Hindi ito nilikha ng Diyos, yung katawan natin, para maging alipin ng pakikipid. Kundi, sabi rito, gayon man ang katawan ay hindi para sa pakikipid, kundi para sa Panginoon. At ang Panginoon ay para sa katawan. So nakita nyo, isang napakagandang balance ito. Hindi lang ang katawan ang para sa Panginoon, kundi ang Panginoon din ay para sa katawan. Anong katawan tinutukoy diyan kanina pa? Yung physical body natin. Ibig sabihin, mahalaga sa Panginoon kung anong ginagawa natin sa physical body natin.
Pag sinabing para sa Panginoon, ibig sabihin yung katawan ng tao, particular yung mga mananampalataya na, ay hindi nilikha para sa kalayawan ng laman. Hindi nilikha yan para sa pakikipid, kundi nakalaan yan upang ipaglingkod at sa pagpupuri sa Panginoon. Natatandaan nyo, sabi nga sa Roma 12:1, na madalas nating gamitin, yung panawagan ni Apostol Pablo tungkol sa physical body natin. Di ba sabi niya ron, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan. Ialay daw ang ating mga katawan bilang isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. So, kita nyo, no? Mahalaga sa Diyos kung anong ginagawa natin sa ating katawan. At yung ating katawan ay hindi dapat kinakaladkad sa pagkikapid. Kaya mga kapatid, ang katawan ay hindi instrumento para sa kasalanan, kundi templo ng kabanalan yan. Ang bawat galaw at gamit ng ating katawan ay dapat sumasalamin sa layunin ng kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang direksyon at layunin ng katawan ng Kristiyano ay para sa Panginoon. At ang sabi pa dyan, at ang Panginoon ay para sa katawan. Yan ay nagpapakita na ang Panginoon mismo ang nagmamalasakit at nagbibigay ng kabanalan sa ating katawan. Hinahanap ng Diyos na maging banal ang ating katawan. Hindi niya lamang tinubos ang ating espiritu, kundi pati ang ating katawan ay bahagi ng kanyang plano ng kaligtasan. Nang iligtas tayo ng Diyos, mga kapatid, kinonsider din ng Diyos ang pagpapahalaga sa ating physical body. Ayaw ng Panginoon na mapariwara rin ang ating katawan sa pakikiapid. So, ang Panginoon ay para sa katawan, sa diwa, na siya ang tagapagpanatili, tagapaglinis, at tagapagbigay ng bagong anyo nito. Sa kasalukuyan, mga kapatid, ay inaalagaan ng Diyos ang katawan ng mga mananampalataya upang maging banal at kalugod-lugod. Ibig sabihin, yung katawan natin, mga kapatid, dapat nagagamit sa kanyang purpose. Oo, nabubulok yung katawan, mamamatay tayo, pero mahalaga sa Diyos yan. Kahit patungo tayo sa kamatayan. Papalitan naman ng Panginoon yan pagdating ng araw. So, yun mga kapatid. Tuloy natin sa 14. At binuhay ng Diyos ang Panginoon. At bubuhayin din tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So nakita nyo, no? Pinasok yung tungkol sa resurrection. Alam natin sa resurrection, babaguhin tayo. Pero tingnan nyo mga kapatid, binuhay ng Ama, ng Diyos, ang Panginoong Kristo. At bubuhayin din tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Isipin nga ninyo, idinugtong ni Apostol Pablo dyan. Pablo yan, yung kaninang verse na tungkol doon sa na para sa Panginoon yung katawan, hindi para sa pakikipid yan. At ang Panginoon ay para sa katawan, physical body yan. Tapos isiningit niya, idinugtong niya yung tungkol sa pagkabuhay na maguli ng Panginoong Kristo, na binuhay niya maguli si Kristo at tayo naman ay bubuhayin din. Pinakikita ni Pablo mga kapatid, na bagamat nabubulok ang katawan natin, yung katawan lupa natin, pero tulad ng muling pagkabuhay ni Kristo, gayon din bubuhayin muli ng Diyos ang ating katawan. Ano maaaring makita natin dito? Dapat po nakita natin dyan mga kapatid, na ang katawan ay may eternal na kahalagahan. Ang katawan natin ay may walang hanggang kahalagahan yan. Mahalaga sa Diyos yan. Ito'y kasama sa plano ng Diyos. Yung katawan natin, babaguhin yan. Muling bubuhayin yan. At habang hindi pa nangyayari yan, ay nais ng Diyos, yung katawan natin ay nagagamit hindi sa pakikapid, kundi sa kabanalan. So yan, ang katawan ay para sa Panginoon. Para sa Panginoon dapat ang buhay yun natin. Yung katawan natin ay nagagamit para sa kaluluwalhati ng Diyos. So, ang susunod na punto ng ating aralin, mga kapatid, ay ang kasalanang nagagawa
laban sa katawan. Nakita natin mahalaga yung katawan. Pero alam nyo ba na mayroong partikular na kasalanan na tinutukoy si Pablo rito? Maraming kasalanan, no? Pero dito, merong isang natatanging kasalanan na magagawa ng tao, lalo na ng mga Kristiyano, laban sa kanyang katawan. Mahalaga sa Diyos yung katawan, ha? Kaya dapat iiwasan natin na magkasala tayo laban sa katawan natin. Tingnan nyo, ang ibig natin sabihin dito, sa pagtuturo ni Apostol Pablo sa 15, 16, 17, 18, 4 na talata ito. Sabi dito, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay mga sangkap ni Kristo? Yung salitang sangkap, mga kapatid, sa pagkakasulat niyan sa wikang Grego, ay may kahulugan niya na bahagi. Sangkap, bahagi. Ibig sabihin ng bawat mananampalataya, tayo, sabi rito, ang inyong mga katawan, sangkap ni Kristo. So, bawat mananampalataya ay hindi lamang tagasunod ni Kristo, kundi bahagi mismo ng katawan ni Kristo. Sa makatuwid, ang katawan ng Kristiyano ay hindi natin sariling pag-aari. Kaya nga, title ng lesson natin, hindi iyo ang iyong sarili. Sapagkat ang katawan natin, mga kapatid, ay hindi pag-aari natin, kundi pag-aari ni Kristo at nakatalaga sa kanyang kabanalan. Sabi nga sa sumunod na pangungusap, kukunin ko ba ang sangkap ni Kristo? Ano ba yung sangkap ni Kristo? Yung katawan, di ba? Dahil sabi rito sa unahan, no? Tingnan, atras natin. No? Ang inyong mga katawan ay sangkap ni Kristo. Katawan, physical body. Kukunin ko ba ang mga sangkap ni Kristo? Yung physical body natin, gagawin kong mga sangkap ng isang masamang babae? Ibig sabihin, hindi dapat mangyari yan. Na yung katawan natin ay mapunta na maging sangkap ng isang masamang babae. Yung masamang babae dyan, mga kapatid, ano sa English yan? Harlot. O kaya prostitute. Di ba? Yung babae nagbebenta ng panandaliang aliw. So yung masamang babae, yun na nga, sumisimbolo yan sa sexual na immoralidad. Kapag ang isang Kristiyano ay nakikipag-ugnayan sa ganyang uri ng kasalanan, pakikipid, ay dinadala niya ang pangalan ni Kristo sa karumihan. Kasi sangkap ka ng katawan ni Kristo eh. Tapos yung katawan ni Kristo dadali mo sa pakikiapid sa masamang babae. Ipinakikita rito na hindi lamang ito personal na pagkakamali. Ito ay paglapastangan kay Kristo mismo dahil tayo ay kanyang mga sangkap. So mabigat no, mga kapatid. Sa dami-dami ng mga kasalanan, ang isa sa pinakamabigat na pagkakasala na maaring magawa natin ay ang pakikiapid. Yung po makikita natin dito. Kasi isipin mo nga ilarawan mo sa isipan yan. Sangkap ni Kristo katawan mo. Ibig sabihin, hindi na ikaw may-ari niyan dapat si Kristo na dapat Tapos dadali mo sa makikisama ka, makikiisa ka sa masamang babae, sa prostitute. Dinadala mo yung sangkap ni Kristo sa pakikiapid. Kaya mga kapatid, sa sumunod na parirala, sabi ni Apostol Pablo, sumunod na pangungusap, wag nawa mangyari. Parang sabi, certainly not. Isang matinding pagtutol yan, mga kapatid. May bigat na para bagang never, sabi nga sa ibang version ng English, never, God forbid, wag sana mangyari kailanman na alin, na isangkap natin, madala doon sa masamang babae. Maging sangkap din ng isang masamang babae. Pag tayo'y nagkaroon ng sexual na ugnayan sa masamang babae, o kaya masamang lalaki, o ano man yan, basta nakiapid tayo, nagkaroon tayo ng sexual na relasyon, yung bawal na pag-ibig. Aba, mga kapatid, ano yan, nagkakaroon tayo ng union, di ba? Nagkakaroon tayo ng pakikiisa doon sa masamang babae o sa pakikiapid, no? Tingnan nyo, sumunod na verse. Hindi ba ninyo nalalaman na ang nakikisama sa masamang babae, yung salitang nakikisama dito, lumalabas sa konteksto yung nakikipagtalik. Sexual na pakikipagtalik yan. No? Physical na pakikipagtalik yan. At sabi rito, mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na ang nakikisama sa masamang babae, ibig sabihin, dapat alam nyo na to.
na ang nakikisama sa masamang babae ay nagiging isang katawan na kasama niya. So nakita nyo, no, nagiging ano siya nagiging isang katawan. Tuwing nagkakaroon ng relasyon sa laman, nagkakaroon ng pagkakaisa ng katawan yan. Kahit na wala itong emosyonal na pundasyon o tunay na pagmamahal, dahil prostitute yan. Wala namang pagmamahal dyan kadalasan. Ang mismong paggawa ng sexual na pagtatalik, nagbubunga yan ng pagkabuo ng isang pisikal. Hindi lang pisikal, kundi spiritual na ugnayan. Bakit spiritual na ugnayan na sinasabi natin? Hindi lang pisikal, ha? Pag nag-sex ang lalaki at babae, nagkakaroon niya ng physical and spiritual na ugnayan. Pero dito mga kapatid, tinuturo ni Pablo, no, na ang sex ay hindi basta physical lamang, kundi nauuwi rin yan sa isang malalim na pagsasanib. Na yung pagsasanib na yun, dapat yun i-design lang ng Diyos yan para sa mag-asawa. Yung union na yun. Pag nakipagtalik ka sa iba, nagkakaroon ka ng malalim na union doon. Prostitute man yan o hindi prostitute, pag hindi mo asawa, magkakaroon kayo ng malalim na union. Tingnan nyo, bakit natin sinabi yan? Yung sumunod na sentence ni Pablo, sapagkat sinasabi, ito daw ang dahilan. Ito kasi dahilan sapagkat, no? Ito ang dahilan. Ang dalawa ay magiging isang laman. Yan ang dahilan. Kung bakit nasabi ni Pablo, eto, na nagiging isang katawan na kasama niya. Pag nagkaroon ng sexual intercourse yan, yan mauwi yan. Ang dalawa ay magiging isang laman. Yan ang reason. Saan ba sinasabi yan? Saan ba kinuha ni Pablo yan? Kinu-quote lang niya, mga kapatid. Yung sinulat ni Moises nung unang panahon pa, nung ibigay ng Diyos si Eva kay Adan. Tingnan niyo mga kapatid. Ang dalawa ay magiging isang laman, sabi ni Pablo. For the two shall become one flesh. Dito po galing mga kapatid. Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Di ba? Madalas basahin niya pag may kasal. At sa pagtuturo rin kung ano ba ang relasyon na mag-asawa. Sapagkat yan, mga kapatid, disenyo ng Diyos yan, na ang lalaki at babae sa pag-aasawa ay nagiging isang laman. Physically, nag-unite sila. At spiritually dahil sa harap ng Diyos, isa kayo. Nagiging isa. So, kita niyo, no? Kaya kapag ang isang lalaki nakipag-isa sa isang prostitute, nakipagtalik, abay, dinudungisan niya yung banal na disenyo ng Diyos. Ang bagay na inilaan ng Diyos para sa mag-asawa lamang ay ginagamit ngayon sa pagkakasala. So, makita niyo mga kapatid, no? Pakikipid talaga. Medyo malalim ang kasalanan ng pakikipid. Kaya dito mga kapatid, yung talatang yan ay pinapaalala ni Pablo na ang pakikipagtalik ay hindi pwedeng hiwalay sa spiritual na kahulugan. Pag nagkaroon ng pakikipagtalik, mga kapatid, hindi lang physical na kasalanan yan, kundi spiritual na kasalanan. Hindi ito isang simpleng gawain ng katawan. Hindi ito yung pagsasanib ng simpleng-simple, kundi ito yung pagsasanib na inilaan ng Diyos para sa mag-asawa lamang. Kaya ang pakikipid ay hindi lamang immoral. Ito'y paglapastangan sa disenyo ng Diyos kung paano ang dalawang tao ay nagiging isang laman. Nakita niyo mga kapatid, sexual yan. O pagkatapos nito mga kapatid, ipinakita naman niya ngayon, pinapakita naman niya ngayon, no, yung susunod na talata, ang mas mataas na katotohanan. Yung mga mananampalataya na nakikipag-isa kay Kristo ay nagiging isang espiritu na kasama ni Kristo. Nagkakaroon ng malalim na unity rin. Pag tayo na nampalataya kay Kristo, nakipag-isa tayo kay Kristo, para tayo mag-asawa. Yung lalim na relasyon. At higit pa, tingnan nyo, ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging iisang espiritu na kasama niya. Nakikisama, ginamit ng salitang nakikisama.
Katulad yan yung pagkakagamit kanina doon sa naunang talata, yung verse 16, yung salitang atras tayo. Yan, hindi ba ninyo nalalaman na ang nakikisama sa masamang babae, yung nakikisama dyan sa pagkakasulat niya sa wikang Grego, pareho lang sila. Katulad din ng pagkakasulat sa 16, pati yan 17, yung salitang nakikisama. Ang pagkakaiba nito, mga kapatid, ng dalawang pakikisama, yung nasa 16, sexual na pakikisama sa sexual na partner niya. At dito naman, walang sexual na involved dyan. Mas malalim yan. Hindi sexual na nakikisama, kundi sa mas malalim na antas o mas mataas na katotohanan ng spiritual na nakikisama. Pero pansinin niyo, no, yung literal na pakikisama, literal na sexual naman sa tao, meron ding spiritual na katumbas. Nagiging isa sila. Bagamat dalawa naman yun, kaya ako sinasabing spiritual dahil nagiging isa sila eh. Dahil nagkaroon sila ng sexual activity. Kaya mabigat, no? Yan yung epekto ng pakikapid. Dito naman, mga kapatid, spiritual lamang to. Pero dito nakita natin na ang ating pakikipag-isa kay Kristo ay inihahalin tulad sa pagiging isa na mag-asawa. Yung lalim nun. Yung pag-aasawa hindi maaring makiapid. Hindi maaring ang pakikapid, di ba, sa pag-aasawa. Dahil yung ating katawan ay para lamang sa kanyang asawa. Ganon din sa ating relasyon sa ating Panginoon sa Kristo. Kung tunay tayo nakipag-isa kay Kristo, hindi na tayo maaring, yung katawan natin, hindi na maaring ipaggamit yan sa pakikapid. Ang katawan ay dapat sumusunod sa iisang espiritu. At ang espiritu ay iisa. Iisa na tayo kay Kristo. Parang di ba? Natatandaan ninyo yung relasyon ng mag-asawa sa Efeso ay inihahambing palagi ni Pablo sa relasyon ni Kristo at sa church. At individually, bawat isa sa atin, parang ganun din ang relasyon natin. Kasama tayo sa church. Ano ba yung church? Mga mananampalataya. So, yun po, ganun po kalalim. Kaya nga, yung katawan natin, dadalhin mo sa pakikipid, di parang nilalapastanganan na nga natin ang Panginoon sa Kristo. Sumunod na talata, ito payo sa atin. Payo sa atin, umiwas kayo sa pakikipid. So, iwasan daw natin ang pakikipid. No? At dito makikita nyo yung kasalanang nagagawa natin laban sa ating katawan. Maraming kasalanan, no? Pero bukod tangi itong pakikipid. Pero dito muna tayo sa salitang umiwas. Flee. Pag sinabing flee, takbo. No? Hindi sinabing labanan mo ang pakikipid, kundi iwasan mo na yan. Pag alam mong mapapasok ka sa pakikipid, huwag ka nang pumasok dyan. Dahil pag pumasok ka dyan, delikado ka na. Kaya sabi rito, umiwas. Tulad ni Jose, sa harap ng tukso ng asawa ni Potiphar. Mababasa natin sa Genesis yan, di ba? Yung kwenta ni Jose, si Joseph the Dreamer. Abay, tinutukso siya ng asawa ni Potiphar. Anong ginawa niya? Hindi siya nangatwiran. Sandali lang yung kanya pangatwiran. Tumakbo na siya, papalayo. So, yung pinakamabisang paraan para hindi mahulog sa kanyang uri na kasalanan, huwag na natin pasukin. Iwasan na. Hindi naman yung tapang natin, sasabihin natin, malakas ang faith ko. Hindi ako matutukso. Huwag na. Umiwas na nga tumakbo ka na. Kung alam mo yung isang lugar, no? Matutukso ka lang. Huwag ka nang pumasok. Parang ano lang yan, mga kapatid. Parang simpleng halimbawa. Halimbawa, dadaan ka sa nightclub. Sa harapan ng nightclub. Huwag ka nang pumasok doon. Sapagkat nandun yung mga nandun yung mga prostitute na maaring tumukso sa iyo. Huwag mo sabihin na, hindi ako kayang tuksoin yan. Huwag. O kaya, kahit hindi naman sa ganong example, di ba sa isang sitwasyon na maski sa trabaho, alam mong matutukso ka dyan. Alam mong tinutukso ka. Lumayo ka na. Layuan mo na yan. Flee sexual immorality. At kapag sinabing sexual immorality, mga kapatid, malawak yan. Lahat ng kasalanan tungkol sa sex. Yung panonood ng mga bold. Alam mo, may bold yan eh. Huwag mo na i-play yan. Diba? Alam mo yung pelikulang yan, may bed scene na matindi. X-rated.
alam mo nang gano'n, bubuksan mo pa. Wag mo nang panuorin yan. Wag mo sasabihin, gagayay iba. Hindi, art lang yan. Art, yung nagtatalik sa kama, sa pelikula. Yung talagang hubot-hubad. Mga kapatid, sabi rito, umiwas tayo. Huwag tayo magtapang-tapangan yan. Tingnan nyo, pakikipid, matindi. Bawat kasalanan maaring gawin ng tao ay nasa labas ng kanyang katawan. Ibig sabihin, pag sinabing bawat, di ba? Lahat na. Every sin, sabi rito sa English, that a man does is outside the body. Yung body rito, pinag-uusapan yung katawan natin. Yung katawan natin, mga kapatid, ay para sa Panginoon dapat yan, di ba? O sabi nito, bawat kasalanan maaaring gawin ng tao ay nasa labas ng katawan. Halimbawa, pag magbanggit ka na ng anumang kasalanan, sabi, lahat daw ng kasalanan, bawat daw Pagsisinungaling, nasa labas ng katawan yan. Pag nanakaw, nasa labas ng katawan yan. Pero mga kapatid, yung pakikipid, no? Sabi rito, ngunit ang gumagawa ng pakikipid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. So nakita nyo, kakaiba yung pakikipid talaga sa lahat. At yung kasalanan tinutukoy rito hanggang sa matapos, mga kapatid. Bagamat lahat ka kasalanan, pagkasalanan is kasalanan. Pero binibigyan din ni Apostol Pablo rito yung kasalanang na laban sa kanyang sariling katawan. Kakaiba yung pakikipid. Di po ba? Hindi yan tungkol sa paninigarilyo, no? Minsan ginagamit nila yung talatang yan. Yung hanay ng mga talatang yan, papunta yan doon sa na ang katawan natin ay templo ng Espiritu Santo. Hindi tungkol sa paninigarilyo yan. Isa lang ang kasalanan na tinutukoy yan, na ma-offend natin yung templo ng Espiritu Santo. Yung templo ng Espiritu Santo, makikita nyo, katawan natin yan. Ngunit ang gumagawa ng pakikipid na nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Nagkakasala tayo laban sa ating sariling katawan. Maaaring itanong natin, ano ngayon? O tingnan nyo, mga kapatid, huwag nyo kakalimutan itong tanong ito. Ano ngayon? Kung nagkakasala tayo laban sa ating sariling katawan, so what? Mamaya po, sasagutin natin yan, mga kapatid, kung ano ngayon. Di ba? Pero sa ngayon, nakita natin dito na mula sa talatang ito, malinaw ang utos, umiwas kayo sa pakikipid. Sa lahat ng kasalanan, ito lamang ang binanggit ni Pablo na tuwirang laban sa ating sariling katawan. Ano ngayon? Ano ngayon? Papasok tayo sa ikatlo. Ang ikatlo, mga kapatid, dito mga kapatid, malinaw, ang kasalanan na nagagawa laban sa katawan, pakikipid. Sexual immorality. Wala nang iba. Pakikipid. Susunod, mga kapatid, dito natin masasagot yung ano ngayon. Ano ngayon? Yung katawan natin ito mabigat niya, yung katawan natin ay templo ng Espiritu Santo. Yung pakikipid, kasalanan yan, laban sa sarili mong katawan. Katawan mo, templo ng Espiritu Santo. Paano ngayon yan? Tingnan nyo. Hindi ba ganun nyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Di ba mabigat yan? Kasala ka laban sa templo ng Espiritu Santo? Individually, mga kapatid. Yung katawan ng mga mananampalataya, bawat mananampalataya, templo yan ng Espiritu Santo na tinanggap ninyo mula sa Diyos. Dahil yan ang katotohanan, yan ang doktrina. Kapag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, ay tinatakan ka ng Espiritu Santo, ibinigay sa iyo ang Espiritu Santo. So tinanggap natin yan mula sa Panginoon Diyos. At kayo ay hindi sa inyong sarili, so hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Dahil kasama na sa katawan natin ang Holy Spirit. Kaya kapag tayo ay nakiapid, kung ang ating katawan ay ibinigay natin sa pakikapid, tayo ay magkakasala laban sa ating sariling katawan at isipin natin ito, mga kapatid, na hindi malayo. Kaya ako sinasabing hindi malayo dahil hindi naman nababanggit, pero yun ang insinuation dito na magkakasala rin tayo laban sa Espiritu Santo na naninirahan sa ating katawan. Nakita nyo, hindi naman kasi direkta na kasalanan sa Holy Spirit yan. Pero isipin nga ninyo,
ang direktang sinabi, kasalanan laban sa ating katawan. Katawan natin, templo ng Holy Spirit. So, di ba nakakatakot yan, mga kapatid? Di ba dapat tayo mag-ingat? Yan ang sinasabi natin kanina na doon sa katanungan natin. Ano ngayon kung nagkakasala tayo laban sa ating sariling katawan? Di magkakasala ka laban sa templo ng Espiritu Santo. Di ba mabigat yan, mga kapatid? Sumunod na talata. Bakit ganyan ang salita ni Pablo? Ito, sa uling talata natin. Sapagkat kayo binili sa isang halaga. Yung talata nagsimula sa salitan sapagkat. Ibig sabihin, ito yung dahilan. Noong huling sinabi ni Pablo, ano ba yung huli? Yung huling talatang binasa natin. Na tayo templo ng Espiritu Santo. Bakit? Binili tayo sa isang halaga Binili tayo sa isang halaga. Ano bang halaga ang pinambili sa atin? Ano ibig sabihin yan, mga kapatid? Ibig sabihin yan ay larawan niya ng pagtubos sa atin ni Kristo. Noong panahon ni Pablo, mga kapatid, ang isang alipin, pwede mong bilhin sa palengke lang, sa pamilyan, di ba, sa market. May mga nag-o-offer doon ng mga slave. Para mapalaya sila, pag binili mo, mapapalaya sila doon sa nagbebenta. At decision mo na ngayon, palalayain mo sila. Ibig sabihin, parang gano'n yan, mga kapatid. Ganyan yung larawan ng ating kalagayan. Tayo noon ay mga alipin ng kasalanan. Tayo noon ay mga alipin ng kasalanan, walang kakayahan na palayain natin ang ating sarili. Subalit salamat sa Panginoon Diyos. Dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin ay isinugo niya ang kanyang bugtong na anak ang ating Panginoon Kristo upang tayo matubos, palayain tayo sa pagkaalipin natin. So binili tayo ng dugo ni Kristo. Hindi tayo binili ng salapi, ng ginto, kundi ng mahalagang dugo ng ating Panginoon Kristo. Alam natin yan, basic doctrine yan. Kaya mga kapatid, hindi murang halaga ang kabayaran ng ating kaligtasan. Hindi mura. Hindi mo murahin yung pinambili sa atin. Dahil mismong anak ng Diyos ang namatay para tayo maligtas. Kung gayon ay malinaw na tayo ay hindi na pag-aari ng ating sarili. Tinubos na tayo para tayong alipin na binenta sa market. Binili ngayon tayo ng Panginoon Kristo. Nagkaroon tayo ng kalayaan sa kasalanan, pero pag-aari na tayo dapat ng Diyos. Kaya nga tayo templo na ng Espiritu Santo. Yung naging kabayaran para sa atin ay napakamahal. Napakamahal kaya hindi na natin maaaring baliwalain o sayangin ang ating kaligtasan. Yung katawan natin kasama yan sa nabili. No? Tingnan nyo, kaya luwalatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So napakahalaga, mga kapatid, na pangalagaan natin, igalang natin ang ating katawan sapagkat yan ang utos dito. Dahil binili tayo sa isang halaga, kaya dapat nating luwalatiin ng ating katawan ang Panginoon Diyos. Kung tayo tinubos, kung may napakalaking halagang ibinayad para sa atin, nararapat lamang na ang ating tugon ay ang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang pagluwalhati sa Diyos ay hindi lamang natatapos sa salita at sa pagpupuri mula sa ating mga labi. Bahagi yun. Pero hindi yun natatapos sa salita lamang. Hindi natatapos sa pag-awit lamang. Kundi ang pagluwalhati sa Diyos ay ang pagbibigay sa Kanya ng kapurihan sa ating mga buhay na ating isinasagawa araw-araw. Dapat nagre-reflect yan sa buhay po natin. Yung ating katawan na hindi dapat maging kasangkapan ng kasalanan. Dahil kung hindi, abay templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. Kaya mga kapatid, kailangan yung katawan natin maggamit natin sa ikaluluwalhati ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin, bawat galaw, bawat asal, bawat gawain ng ating katawan ay dapat maging patotoo na tayo nga ay kay Kristo. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng mensahe dito. Kung tayo ay binili sa isang mahalagang halaga, sa isang napakalaking halaga, ang ating katawan, mga kapatid, ay hindi na dapat gamitin para sa makamundong layunin. Lalo na sa pakikiyapid, lalo na sa mga kalayawan, kundi para lamang sa ikalulugod at ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Ang ating kaligtasan, libre yan. Libre, ngunit ito ay hindi mura
Sabi nga sa English, salvation is free, but it's not cheap. Hindi pipitsugin ang pinagtubo sa atin dahil binayaran niya ng dugo ni Kristo. Dahil dito, hindi na sa ating sarili ang buhay natin. Kaya, hindi iyo ang iyong sarili. Sabi sa title natin, kaya't nararapat lamang natin gamitin ang ating katawan at ang buong buhay natin upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Sa iba mga kapatid, ang ating huling bahagi, ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. So, mga kapatid, sa ating ginawang pag-aaral dito sa unang Korinto, sa verse 12 hanggang 20, naway tumimo sa atin ang katotohanan dala ng pamagat ng ating aralin. Hindi iyo ang iyong sarili. Ang ating katawan na hindi atin upang desisyonan natin ito ng ayon sa mga pita ng laman. Tayo ay binili ng dugo ni Kristo. At dahil dito tayo pag-aari na niya. Paulit-ulit tayo para matanim sa isipan natin. Kung gayon ang ating kalayaan ay hindi pa hintulot para magkasala tayo. Pinalaya tayo na nga sa kasalanan . Hindi ibig sabihin nun gagawa tayo ng kasalanan, malaya tayo kahit anong gawin natin. Hindi. Ang kalayaan natin ay paanyaya yan upang ipamuhay ang kabanalan. Encouragement yan para mabuhay tayo ng kabanalan. Ang ating katawan ay para sa Panginoon at siya naman ay para sa atin. Upang tayo ingatan, linisin at sa huli ay luwalhatiin kasama niya. At kung tunay nating naunawaan na hindi na natin atin ang ating sarili, ipamuhay natin ang bawat araw bilang tayo yung mga templo ng Diyos. Ang ating katawan, templo. Ano ba ginagawa sa templo? Sa literal templo, no? Doon nagsasama-sama ang kapatiran, lalo sa Israel, no? Upang luwalhatiin ang Panginoon Diyos. So, yung katawan natin, templo ng Panginoon, dapat luwalhatiin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan. Ngayon mga kapatid, nais ko lang iwan sa inyo yung challenge na to. Anong challenge natin? Kung hindi na iyo ang iyong sarili, kung hindi iyo ang iyong sarili, kung totoo sa atin yung title na yan, kanino natin ibinibigay ang ating sarili? Sa kasalanan ba o sa Panginoon na nagligtas sa atin? Isipin natin yun, mga kapatid. So hanggang dyan, mga kapatid, maraming salamat at naway pagpalain tayo ng Panginoon sa ginawa natin pag-aaral ng kanyang mga salita. Magkaroon nawa ng katuparan sa buhay po natin na tayo bilang templo ng Diyos ay naluluwalhati natin sa ating katawan, sa ating buhay sa araw-araw, ang Panginoon Diyos. Tayo po'y muling manalangin.